Hustisya ang hiling ng mga kaanak ng 5 minasakir sa San Jose del Monte, Bulacan. Nakaburol po ngayon ang mga labi sa covered court ng subdivision. Live mula sa San Jose del Monte sa Bulacan, may report si Cesar Apolinario. Cesar. Joseph, bagaman iilang kaanak pa lang ng pamilya Carlos at pamilya sa side ng kanyang namayapang asawa na si Estrella ang narito ngayon sa loob ng subdivision ay bumuhos naman ang pakikiramay mula sa mga kapitbahay at mga kakilala nila dito sa subdivision at tulong-tulong sila na nagtayo nitong kinalalagakan ng mga labi ng pamilya ni Dexter Carlos. Dahil mabibilang lang sa daliri ang mga kaanak na dumating sa unang araw ng burol ng namayapang mag-iina na biktima ng karumal-dumal na krimen, mismo mga kapitbahay ang nagtulong-tulong na ayusin ang court sa loob ng subdivision dito sa Barangay Santo Cristo sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagbayanihan sila sa paglagay ng mga upuan at tent. Pasado alas 8 nang dumating ang 5 kabaong na pinaglalagakan ng mag-iinang si Estrella Dizon, ang 3 niyang anak na sina Dexter Jr., 1 taong gulang, Ella, 6 na taong gulang, Donnie, 8 taong gulang at ang lola nila na si Auring. Lahat sila tadtad ng tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang magbiyanan na sina Estrella at Auring, hinihinalang pinagsamantalahan ng di bababa sa 2 katao. Nang buksan ng mga kabaong, nakakabinging panaghoy ang narinig sa lugar. Magsabi sa akin, anak ko. Ramdam sa ina ni Dexter ang pangungulila sa pagkawala ng 3 apo, manugang na si Estrella at balaeng si Auring. Ang padre di pamilyang si Dexter, bagaman nakapagsasalita na ngayon, paminsan-misay kinakikitaan ng pananahimik. Hanggang ngayon kasi, hindi raw mawala ang huling mga imaheng naiwan ng kanyang mga anak, asawa at biyanan. Larawan ng masayahing mga anak at maarugang biyanan at asawa. Hindi na raw muna niya iniisip ang mga salarin lalo't malaki ang tiwala niya sa mga otoridad na mahuhuli ang may pakana ng karumal-dumal na krimen. Tingin ni Dexter, hindi iisa o 2, kundi 4 ang posibleng gumawa ng pagpaslang at panggagahasa sa kanyang asawa at biyanan at 3 anak. Kanina ay narinig natin na Joseph na nakiusap si Dexter mismo sa lokal na pamahalaan na kung pwede tulungan sila at nagbigay naman ng tulong, sasagutin ng lokal na pamahalaan ang pagpapalibing sa mag-iina niya at sa kanyang biyanan. Ang problema nga lang, Joseph, ay yung mga kaanak ng pamilya sa side ni Estrella, ng kanyang asawa, na mayapang asawa, ay nasa Tagum sa Davao City. Mga 5 katao daw ito na ang ginagawa raw sa ngayon ay mangalap ng donasyon para makapunta rito, makasakay ng eroplano para makapunta sa burol ni Estrella at ng kanyang mga anak. Dahil yung sinabi ng mga kaanak mismo na hindi naman sila nakakagaan sa buhay, kung hihintayin daw na pumunta sila rito via boat or Roro ay matatagalan. So ang nais nila ay maambunan sila man lang ng donasyon na para sa ticket, back and forth mula sa Davao papunta rito at from here papunta naman ng Davao. Yun ang pinoproblema nila, kaya mukhang matatagalan yung burol, Joseph, kung sakaling yung donasyon ay hindi pa bumuhos. Pero sa ngayon gumagawa pa raw ng paraan ng pamilya, nangungutang kung kani-kaninong mga kamag-anak dyan sa Tagum sa Davao City. Joseph? So sir, let's emphasize that point. 5 yung kailangan na bumiyahe and baka may mga manonood tayo na gustong tumulong because this is a very tragic story sa pamilya niya. Paano sila pwedeng tumulong to fast-track things? Ang pwedeng gawin ng mga kababayan natin na nanonood sa ngayon ay pwede makipag-ugnayan sa barangay or sa lokal na pamahalaan dahil sila rin naman yung umaasikaso sa pamilya. Yung mga nakarating pa lang dito kasi, Joseph, ay yung mga galing sa norte. Ito yung kamag-anak ni Dexter.
sa may Cagayan. Medyo malapit lang yun. Ang pinoproblema talaga nila ay yung galing sa Davao dahil medyo mahal ang pamasaya sa eroplano. So, wala pang mabibigay na number, Joseph, pero sa ngayon pwedeng tumawag sa GMA News siguro at ibibigay natin yung numero ng pamilya. Pwedeng si Dexter na mismo ang tawagan para kung magbibigay ng tulong ay makarating dito yung inaantay ng mga kaanak ng sa side ni Estrella, ang kanyang namayapang asawa. Sir, yung sa suspect, no, pag nakausap mo ba yung padre de pamilya, may idea ba siya kung sino yung pwedeng gumawa nito sa kanyang pamilya? Sa huling pakikipag-usap ko sa kanya, medyo tahimik siya, at hindi siya nagbibigay masyado ng detalye. Although nung nakausap ko siya ng masinsinan kanina, nag one-on-one kami, walang camera yon. Ang sinasabi niya, gaya nga ng nabanggit ko kanina, hindi lang 2 o 3, posibleng 4. Ang sinasabi niya, may mga nakikita raw siya kasi na mga yung iba residente dito sa subdivision na pumupunta doon, yung iba nag-iigib. At yung pagtingin yung mga binabanggit niyang ito, yun yung kumbaga, bumuo sa isip niya na posibleng yon ang may pakana. At nabanggit din niya sa akin yung 7 persons of interest na pumunta na sa pulisya at nabigay ng mga pahayag, isa roon ay kinumpirma niya. Hindi pa niya sinabi sa atin yung pangalan, pero isa ron ang kinumpirma niya. Yung 3, sabi niya, pulis na raw ang bahalang umasikaso sa mga ito. Ang huling dinig natin, Joseph, ay may isa na inimbitahan muli, na inimbitahan na ng 2 beses sa pulisya. Noong mga unang punta daw doon ay wala pang, kumbaga, detalye na kukuha. Pero may mga nakuhang ebidensya kasi ang pulisya na kumbaga, mapipinpoint na kung sino pa yung mga kasama dahil itong isa sa mga pumunta dyan sa police station ay hindi pa talaga makapagbigay ng konkretong discussion tungkol sa kung ano talaga yung nangyari at hindi pa rin masabi kung sino yung mga kasama niya. Okay. Joseph. Maraming salamat, Cesar Apolinario.